Maglilinis nga ako ngayon ng CR mga mami habang pinagpapatuloy ko yung kwento ko sa recovery journey ko. Pero bago yon, isasampay ko muna tong mga pinaikot ko sa washing kagabi pa. Hindi ko na siya naisampay ng gabi kasi nga nakaramdam na ako ng antok. At sabi ko nga sa inyo, kapag nakaramdam ako ng antok, hindi ko na talaga nilalabanan kasi minsan lang talaga mangyari sa buhay ko na nakakatulog ako ng gabi simula nang ako ay nagkasakit. Actually, binanlawan ko ulit to ng 2 banlaw tapos sinulit ko yung downy kasi nga dahil nga hindi ko siya naisampay ng gabi, nakulob siya dun sa washing. Feeling ko pag natuyo to, hindi maganda yung amoy. Kaya inulit ko na lang yung pagdadowny at pagbabanlaw. Mabalik na tayo doon sa kwento ko sa aking recovery journey habang ako ay kumikilos dito sa CR. So, nandito na nga ako sa bahay, unti-unting nagpapagaling at unti-unting tinutulungan yung sarili ko para maakilos kahit papano na kahit wala si daddy at si mama, linggo-linggo pa rin pala mga mami ay nagpupunta kami dun sa ospital para nga i-check pa din yung mga dugo ko or yung kung ano man yung dapat i-check sa akin, lalong-lalo na yung creatinine ko kasi nga simula nung tinanggal yung isang kidney ko, sobrang taas ng creatinine ko. Tapos, dahil nga madilaw pa din ako noon, binabantayan pa rin nila yung paninilaw ko. So, every week kami noon pabalik-balik sa ospital mga mamis. And sobrang hirap kasi nga malayo-layo talaga sa amin yung ospital. Talagang oras ang binabiyahe namin. Tapos, syempre, gastos sa pangbayad sa Grab. Dahil hindi naman talaga kayang mag-commute, hindi ko pa kayang sumakay ng motor. Dahil nga hindi ko pa kayang maglakad o hindi ko pa kayang tumayo mag-isa. At sobrang sakit pa ng mga paa ko noon. So, maisingit ko pala muna mga mamis kung nakita nyo si daddy nandoon siya banda sa computer table at hawak-hawak niya or nagki-keyboard siya kasi nagpa-practice siya ng mga kanta nakakantahin o itutugtog nila sa wedding event na pupuntahan niya mamaya. So, kung meron pala kayo mga mamis na celebration, birthday, wedding, o yun naman kaya meron kayong mga Christmas party or company Christmas party at kailangan nyo ng musician or banda, chat nyo lang ako mga mamis kasi pwede natin i-book sila daddy. So, ayan, mabalik na ulit tayo sa kinakwento ko. Hindi ko matandaan kung ano yung huling balik namin doon sa ospital na yon para i-check yung creatinine ko. Basta ang huling balik naman namin doon, wala nang problema sa mga dugo ko. Tapos yung paninilaw ko, nawala din dahil nga sa gamot na binibigay nila sa akin na pinapainom. Tapos, bumaba na rin yung creatinine ko. Bumalik na din sa normal. So, isa pa sa mga ginagawa ko mga mamis para unti-unti ako makarecover ay tinatry ko na umupo ako mag-isa. Kasi ngayon yung hindi ko pa din kaya dahil nga kailangan binubuhat pa ako ay nalalayan pa ako ni daddy or ni mama para makaupo ako mag-isa. Tapos medyo masakit din kasi nga sabi ko sa inyo puro bed sore yung puwet ko kaya natatakot akong todong upo dahil nga feeling ko yung buto ko sa puwet nakalabas na. Kasi mga mamis, after ng 2 weeks or 3 weeks ata na nandito na ako nun sa bahay, nung nakalabas na ako ng ospital, biglang nawala yung pamamanas ko nun tapos sobrang payat ko, as in talagang ang payat ko mga mamis. Wala kasi ako masyadong picture mga mamis nung nakauwi na ako dito sa bahay, hindi gaya sa ospital, galing lang yung mga picture ko na yon sa cellphone nga ni mama tapos sa kuya ko. Nandito kasi ako sa bahay, ayoko talaga magpicture dahil ayoko nakikita nga yung sarili ko. Pero meron namang iilan mga mamis and ito yung mga yon. Itong picture na to mga mamis, feeling ko ito yung unang picture na nakauwi na ako dito sa bahay and siguro mga ano yan, 3rd week ng November or patapos na ng November kasi alam ko 1st week, 2nd week ng November hindi pa ako nakapag-cellphone nun dahil hilong-hilo pa ako. So yun lang muna mga mamis yung unang picture simula nung nakauwi ako dito. Kung nakita nyo medyo okay na yung mukha ko pero maitim pa rin talaga yung ilalim ng mata ko niyan kasi hindi pa rin ako nakatulog ng maayos kahit nandito na ako sa bahay. Pero mas okay nung nandito na ako kaysa nandun ako sa ospital. Yung time pala na yan mga mamis, mga 3rd week, 4th week ng September or katapusan na ng September, nagsisimula na ako nun makaupo mag-isa nang hindi kailangan ng tulong ni mama or ni daddy. And alam niyo mga mamis, kaya talaga ako nagpursige sa sarili ko na kahit papano unti-unti na maakilos ako kasi gusto ko na hindi na ako alagain masyado. Yung tipong kaya nang umalis ni daddy nang hindi nag-aalala kasi walang mag-aasikaso ng pagkain namin ni Atina. Tapos si mama naman, syempre, masyado na siyang nagtagal dito sa amin. Kailangan din ni mamang magtinda mga mamis kasi nga wala rin naman kami na ibibigay na pera kay mama dahil nga magkano lang naman ang kinikita ni daddy sa araw-araw na nun mga mamis dahil hindi pa rin naman siya nakabalik sa trabaho niya noon. Nagra-rider pa lang si daddy. Tapos umaalis si daddy dito sa bahay nung tanghali kasi kailangan muna niya akong asikasuhin mula umaga hanggang tanghali. Tapos pag alis niya si mama na yung mag-aasikaso sa akin. Kaya kinikita ni daddy mga mamis parang minsan 400 plus 500, kumikita siya ng 600 pero mga mamis hindi sumasapat yon kasi nagbayad kami ng rent,
rent. Actually, yung tagal nga namin hindi nakapagbayad ng rent dito noon eh. Tapos ang daming binibili sa akin, 'di ba? Mga gamot, colostomy bag, wipes, tissue, alcohol. Kaya nung nandito na ako sa bahay ng mga mami, siguro ngayon nga mga isang buwan na, talagang nagsabi ako sa sarili ko or nagdadasal talaga ako kay Lord na kung hindi na talaga ako makakapaglakad, sana kahit makayanan ko na lang na sumakay sa wheelchair mag-isa para kapag wala si daddy, kayang-kaya ko mag-asikaso ng pagkain namin ni Athena. Kasi nga mga mamis, naubusan na talaga ako ng pag-asa na makakalakad ulit ako kasi nga yung mga paa ko, hindi ko na talaga naigagalaw. Alam niyo mga mami, sa totoo lang, para sa akin, hindi naman naging sobrang mahirap yung recovery journey ko. Mahirap siya mga mami nagigets nyo ba yung point ko na mahirap pero hindi sobrang hirap. Yung nahirapan ako pero hindi ganun na sobrang nahirapan. Sa next upload ko mga mamis, meron ako mga video kung paano ako unti-unting nag-practice na makatayo sa kama or makalakad. Sa ngayon ito na lang muna ulit kasi naubos na naman yung oras ko.